Hi everyone! Una sa lahat, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas ayon kay St. Peter. Okay, 1 Peter 1 verse 16. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Ang ibig sabihin ng banal or holy is sacred, dedicated, or consecrated to God or a religious purpose. A person devoted to the service of God, morally and spiritually excellent. Yan ang ibig sabihin ng holy or banal. Ang ibig din sabihin ng banal ay matuwid or righteous. Righteous means morally right or justifiable, good and excellent. Okay, so sinabi dito ni St. Peter na ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Sinabi ni St. Peter na ayon sa nasusulat sapagkat nasusulat sa Old Testament, sa Leviticus 20 verse 7 to 8 na italaga ninyo sa Panginoon ang iyong sarili at magpakabanal sapagkat si Yahweh, ang Panginoon ay banal. Ingatan ninyo at sundin ang kanyang mga tuntunin sapagkat si Yahweh, ang Panginoon, ang nagtalaga sa inyo. So yan ang ibig sabihin ng banal, nakatalaga or consecrated para lamang sa Diyos. Tayong mga nananalig sa Panginoon ay itinalaga ng Diyos at ginawa niyang mga saserdote or high priest. Tayo'y mga batong buhay at templo ng Espiritu ng Diyos ayon sa kasulatan. Okay, tayong mga nananalig sa Panginoong Hesus ay itinalaga ng Diyos para lamang maglingkod sa Kanya. Tulad sa kanila sa Old Testament na itinalaga sila ng Diyos at ginawa silang bayan ng mga saserdote or high priest na maglilingkod sa Kanya. Ito nasusulat sa Exodus chapter 9 verse 6. Sa Old Testament at sa New Testament ay maraming beses nating mababasa na ang Diyos ay banal. Ang hari ng Israel ay banal, Isaiah 43 verse 15. Ang pangalan ng Diyos ay banal, Ezekiel 36 verse 22. At sa Revelations chapter 4 verse 8, nasusulat na banal, banal, banal ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa darating. Kaya nga iniuutos sa atin sa Old Testament at sa New Testament na magpakabanal tayo sapagkat ang Diyos na humirang sa atin o tumawag sa atin ay banal. Sinabi ni St. Peter na kaya't magpakabanal kayo anuman ang inyong ginagawa. At sa 1 Corinthians 6 verse 19 nasusulat na ang katawan natin ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay banal. Kaya't magpakabanal tayo sapagkat nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Sinabi ni St. Peter na kaya't talikdanan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Sinabi ni St. Peter na gaya ng isang sanggol, manabik kayo sa gatas na espiritual hanggang umunlad kayo sa upang umunlad kayo sa pananampalataya hanggang kamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Kaya't magbagong buhay tayo at magsanay tayo sa kabanalan, sa holiness. Magpakabanal tayo sapagkat ito ay utos sa atin ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos sapagkat ang mga utos ng Diyos ay nagdudulot ng bagong buhay. Ang mga utos ng Diyos ay wagas, pure or holy at matuwid. Kaya't kapag sinunod natin ang mga utos ng Diyos, nagiging banal at matuwid tayo sapagkat ang mga utos ay mula sa Diyos. At anumang mula sa Diyos ay banal sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya't sundin natin ang salita ng Panginoon sapagkat tayong tao ay tulad lamang ng damo, gaya ng bulaklak, ang lahat ng kariktan niya or glory. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. 1 Peter 1 verse 24 to 25. At sa Awit chapter 19 nasusulat na ang tao ay pumapanaw, bumabalik sa alabok, ngunit ang Diyos ay Diyos na noon pa man, siya ay walang hanggan. Kaya nga ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos.